Magandang araw mga kakampi sa kapayapaan. Narito na ang tampok na balita dito sa Kampilan News. Lumahok ang 6th Infantry Kampilan Division sa muling pagpupulong ng 2nd Regional Joint Security Control Center o RJSCC meeting na pinangunahan ng Police Regional Office 12 na ginanap sa Protog Multipurpose Hall ng Camp General Paulino T. Santos, Barangay Tambler, General Santos City noong January 10, 2025. Ang mga miyembrong dumalo sa pulong ay sina Attorney Wilfred J. Ibalisado, Regional Election Director ng Comelec Region 12, Major General Antonio G. Navarrete, Commander ng 6th IDEA Joint Task Force Central, Police Brigadier General Arnold P. Ardiente, Regional Director ng PRO 12, Colonel Apollo June Lumaton, Deputy Brigade Commander ng 1002nd Infantry Brigade, at iba pang kinatawan mula sa iba't ibang security at partner agencies. Sinabi ni Police Brigadier General Ardiente na ang pulong ay isang pangunahing plataporma para sa koordinasyon at pagpapalakas ng mga hakbang sa seguridad para sa paparating na halalan. Pinagsama-sama nito ang mga katuwang na ahensya upang ihanay ang mga estratehiya, tahasin ang kahandaan at tiyakin ang isang mapayapa at maayos na proseso ng eleksyon. Sinabi ni Attorney Balisado na siyang nanguna sa talakayan at sinabing kumpiyansa siya sa sama-samang pagsisikap na isinagawa sa pamamagitan ng matibay na pakikipagtulungan ng AFP, PNP, PCG at COMELEC. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni Major General Navarrete ang kahalagahan ng dynamic na pagtutulungan. Nilagdaan ng mga pangunahing opisyal mula sa iba't ibang organisasyong pangseguridad at iba pang katuwang na ahensya ang Pledge of Commitment para sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections. Sa probinsya naman ng Sultan Kudarat, nagsagawa ng conference ang Provincial Joint Security Control Center. May kinalaman sa preparasyon ng nalalapit na 2025 national and local at BARM parliamentary election ngayong taon. Si Captain Cesar Minor para sa detalye. Ginanap sa Kapitolyo ng Sultan Kudarat noong Enero 8 taong kasalukuyan ang provincial-wide formal reactivation of JSCCs and 2nd Provincial Joint Security Control Center Coordinating Conference for the May 12, 2025 National, Local, and BARM Parliamentary Elections ng lalawigan. Dumalo rito ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DILG, DepEd, NAPOLCOM, DPWH, BGMP, NICA, BFP at security forces na mula sa 1st Mechanized Infantry Maaasahan Brigade, Armor Division Philippine Army at ng 6th Authored Infantry Brigade ng Joint Task Force Central Philippine Army. At gayon din ang Philippine National Police sa pangunguna ni Police Colonel Bernard L. Lau, Provincial Director ng Sultan Kudarat Provincial Police Office. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ni Attorney Catherine A. Maneja Panda, Provincial Election Supervisor ng Sultan Kudarat. Tinalakay rin rito ang mga key provisions ng COMELEC Resolution Number 11086 at 11067 o ang gun ban enforcement at iba pang mga election-related activities. Ito ay bilang paghahanda para sa nalalapit na halalan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Samantala, nagpresenta rin ang kinatawan ng 1st Mechanized Infantry Maaasahan Brigade, Armor Division Philippine Army at ng 6th Authored Infantry Brigade ng Joint Task Force Central Philippine Army. Gayon din ang Philippine National Police na nakabase sa Sultan Kudarat ukol sa mga update on peace and order of security contingency plan ng nasalabing lalawigan. At gayon din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Sultan Kudarat ukol naman sa kanilang programa, proyekto at aktibidades na may kaugnayan sa nalalapit na halalang May 12, 2025. Ang Provincial Joint Security Control Center Coordinating Conference ay lalo pa naging produktibo sa mga usapin sa pagpapalakas ng seguridad at kapayapaan sa lalawigan. Ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng AFP, PNP at mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mamamayan sa darating na halalang 2025 sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang inyong Philippine Army ay kaisa para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa darating na halalang local, national at BARM Parliamentary Elections 2025 dito sa probinsya ng Sultan Kudarat.
Mula rito sa Provincial Capitol ng Sultan Kudarat, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan. Captain Cesar El Menor, Kampilan News. Kasundaluhan ng 14th Infantry Battalion nakiisa sa Unity Walk at Peace Covenant Signing na ginanap sa Malidagaw ng bagong tatag ng SGA BARM. Si Private John Marco Tapio sa detalye. Matagumpay na sa katuparan ang isinagawang Unity Walk and Peace Covenant Signing na aktibong dinaluhan ng 40th Infantry Magiting Battalion Commanding Officer na si Lieutenant Colonel Erwin J. E. Dumacan Infantry GSC Philippine Army kaugnay sa nalalapit na May 2025 national and local elections at BARM Parliament elections na ginanap sa Covered Court, Barangay Batulawan, Malidagaw, SGA BARM. Dumalo sa nasabing aktibidad sina Colonel Neil Alfonso Aroldan Philippine Army, Deputy Brigade Commander ng 602nd Brigade, Police Colonel Joel S. Estares, Acting Provincial Director ng Maguindanao del Norte PPO, at kasalukuyang Ground Commander ng Special Security Task Group Special Geographic Area, Ibrahim T. Abu, Election Officer ng Malidagaw, Jihan C. Panda ng MILG Malidagaw at iba pang mga kakandidato sa nasabing munisipyo. Nagbigay naman ng kanilang mga payag ang mga kakandidato para sa patas, maayos at mapayapang darating na halalan. Ang sa akin, suportahan natin ito, kaya ako ay nakikiusap sa mga supporters na maging mahinahon sa halalan para sa ganoon ay magkakaroon ng mapayapa. At ang akin lang dito kasi first na election dito sa SG BARM sa Malidagaw Municipality, sana po kasundo lahat ng mga kandidato at walang harasan na mangyari sa during and after election period. Unang-una sa mandated ng konstitusyon ng ating Pilipinas, na ayon sa lahat ng batas ay yun ay aking tutuparin. Sa ating kasundaluhan at kapulisan at saka sa Comelec ng Maridagaw, LRG po ng Maridagaw Municipality, at papasalamat kami sa tulong po sa ating municipality sa security. Ang paglahok ng 40th Infantry Battalion sa pagbibigay ng seguridad para sa ganapan ay nagpapatibay sa tungkulin ng militar na suportahan ng mapayapa at kredibleng halalan sa rehiyon. Commitment ng 607 kami na with the 40IB na full support kami dito sa election. Full support, we will be supporting yung conduct ng election para magkaroon ng isang peaceful and orderly election dito sa Pilipinas. Ang Peace Covenant Signing ay nagsisilbing paalala ng mga magkakasamang responsibilidad ng mga lokal na kandidato, mga opisyal ng gobyerno at mga mamamayan na pangalagaan ang integridad ng proseso ng halalan. Nag-uulat mula dito sa Barangay Batulawan, Malidagaw, SGA BARM, naglilingkod sa bayanan, kakampi sa kapayapaan. Private John Martapio, Kampilan News. At iyan ang tampok ng mga balita dito sa 6th Infantry Kampilan Division at Joint Task Force Central. Hatid sa inyo ng Kampilan News. Para sa karagdagang mga balita, i-like at i-follow kami sa aming mga social media accounts na makikita sa inyong mga screen. Mula dito sa punong himpilan ng Kampilan Division, ako ang inyong kakampi, Roland Ortiliano, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, Kampilan.